Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay ano ang dapat mong malaman bago mag-Lord's Supper. Ngayon po ang ating pag-aaral ay po sa Luke chapter 22 verse 19 to 20. At buksan po natin ang ating puso at isip sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na, and he took bread when he had given thanks. He broke it and gave it to them, saying, This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. And likewise, the cup after they had eaten, saying, This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. Or sa Tagalog, at siya'y gumampot ng tinapay at nang siya'y magkapagpasalamat. Kanyang pinagputol-putol at binigay sa kanila na sinasabi, ito ay aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ngayon din naman ang kopa. Pagkatapos ng hapunan na sinasabi, ang kopang ito ay nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang bagong tipansa. Teaching number 1. It is mandatory to church gathering. Ang Eucharistia ay hindi lamang isang ritual kundi isang utos mula mismo kay Jesus. Sinabi niya na gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ibig sabihin ang mga mananampalataya ay tinatawagan na regular na magsama-sama upang gunitahin ang kanyang kamatayan at sakripisyo. Hindi ito optional. Ito ay bahagi ng ating pagsunod at pakikibahagi bilang isang katawan ni Kristo. Teaching number 2. It is revisiting the cross of Christ until He comes. Nating tayo sumasama sa banal na hapunan. Pinabalikan natin ang sakripisyong ginawa ni Kristo sa krus. Hindi ito basta alaala lamang, kundi sa aktibong paggunita at pag-aalala sa ating puso kung gaano kabigat ang kanyang pag-ibig at kabayaran para sa ating mga kasalanan. Teaching number 3. It helps believers experience the real spiritual presence of Christ. Ang Eucharistia ay hindi lamang simboliko. Sa pananampalataya, ang mga mananampalataya ay tunay na nakakaranas ng espiritual na presensya ni Kristo sa gitna ng pagtitipon. Application number 1. Revisit the cross of Christ. Ang ating pananampalataya ay laging nakaugat sa ginawa ni Jesus sa krus. Kaya tuwing tayo ay lumalahok sa banal na hapunan, dapat natin alalahanin kung paano ay sinakripisyo niya ang kanyang katawan at binuhos ang kanyang dugo para sa atin. Application number 2. Remember the seriousness of Christ's love. Hindi biro ang sakripisyo ni Jesus. Ito ay bunga ng malalim na wagas at walang kapantay na pag-ibig. Kaya dapat natin dahilang sa loobin may paggalang, pasasalamat at pagsisisi sa bawat pagkakataong tayo magdiriwang ng Eucharistia. Application number 3. Renew your commitment to Christ and to His body, the Church. Ang banal na hapunan ay hindi lamang tungkol sa ating personal na relasyon kay Jesus, kundi pati na rin ang ating pagiging bahagi ng kanyang katawan, ang simbahan. Kaya tuwing tayo ay nakikibahagi dito, tayo paalala na tayo may pananagutan at tunggayan sa isa't isa. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.